ng computers at mga computer chips. So maraming magiging empleyado dyan. Yan Ayun, ang, oo. So, yan ang inaasahan. Isa yun sa mga inaasahan natin. Pag tinayo sa atin ang PAC Silica, meron tayong, well, depende kung sino magsasalita. Sabi ng BCDA, sabi ng gobyerno, Yes. 1 milyong trabaho, direct and indirect jobs. Wow. So yung direct jobs Wow. nito, ito yung mga scientists, ito yung mga engineers, ito yung mga high quality jobs. Pero bukod doon, marami may bibigyan ng trabaho, karpintero, mga mason, mga delivery boy, mga food service deliveries, dito pag ginawa to. Ang kiniklaim nila ngayon, maaaring magkaroon ng 1 million direct and indirect jobs. Wow. Pero, Hindi Yes, pwedeng yes. i-ignore yan. Bago magpero si Cory, di ba, Emel? Familiar ka sa development ng Clark? Opo. Nung dine-develop ang Clark, Emel, yung New Clark City, Yes. hindi ba yan ang envision yan? 1 million jobs? Yes. Tama. Paring Emel? Panahon pa po ng past administration talaga, 1 million more jobs. Ganda ng development. pero yung Oo. pero ko, Ha? O ano yung bat mo, Cory? yung data center, di ba, kailangan ng malamig na tubig. Yon. Maraming tubig. Maraming tubig, hindi lang malamig malamig. na tubig. Yes. Opo, kailangan siya ng tubig. So, ang mga lumang data center po, kailangan niya ng fresh water. Okay. Pero ito mga modern data center na ini-expect natin na ito yung gagawin dito, hindi niya kailangan ng fresh water. Pwede siyang tumakbo sa salt water, pwede siyang tumakbo sa Ayun. rainwater. Recycled water, rainwater. Recycled water. Oo. At ang plano ng BCDA, so in fairness to BCDA, nung tinatanong namin sila, sumasagot kagad yung BCDA, kaya nagpapasalamat din kami. Tinanong namin, saan kukuha ng tubig? Balak daw nilang mangolekta ng rainwater. Para doon i-store, doon ipaprocess at doon ititreat. Pero Ayun. hindi ganun kadami ang makokolekta nila kasi rainwater. So pwede silang kumuha ng ibang sources ng water gaya ng pwede silang maglagay ng pipe na galing sa dagat 75 kilometers away. Pwede nilang ilagay doon. Pagkatapos, ang bagong technology ngayon, tinatawag na chip to device o yung direkta sa chip, ang nababawas lang sa tubig, yung nag-evaporate. Hindi mo kailangang palitan ng tubig. So, Loop. Oo, loop. Ang tawag doon, loop method. So, nagluloop lang yung tubig doon. So, hindi mo kailangang itapon. At nangako ang BCDA na hindi maaapektuhan ang water source na ginagamit ng mga consumer. So ito yung mga farmers. Paano yung mga displaced IPs? Pati yung mga farmers. So of course pag meron tayong development, kailangan ilipat sila. Yes. So magkakaroon na yan ng mga dapat paglipatan, relocation nila. Kaya po dapat tayo mga Pilipino, dapat bantayan natin to. Hindi pa napipirmahan yung framework. Ang napirmahan natin yung sasama tayo. Yes. Opo, tama. Sa November pa yung pipirmahan yung framework. Dinidevelop pa to. Kaya ngayon pa lang, kailangan bantayan na natin. Magtanong na tayo, gaya ng ginagawa natin ngayon. Maraming salamat sa pag-invite. So tanungin na natin. Ano yung source of energy para i-power yung buong kailangan ng 3 gigawatt of energy of electricity. 3 gigawatt. Ilan lang yung napuproduce ngayon ng Clark City? Ilang megawatts lang. So, hindi aabot siya. So, ang balak nito, magtatayo sila ng sarili ng power plant. Magtatayo sila ng energy source. Ito yung mga plano, ha? Yes. Kaya dapat tanungin natin, dapat dikdikin natin to na, nagawa ba to? Hindi pa talaga maapektuhan. Kaya dapat, yung mga Pilipino, hindi lang basta-basta kontrahin to, hindi lang basta-basta tanggapin to. Kailangang magtanong po tayo
na ganun ba talaga, saan kukuha ng tubig, saan kukuha ng kuryente, magkakaroon ba talaga ng high quality o high value jobs. Ito importante, meron bang technology transfer? Yan, Correct. So ibig sabihin nun, taga-assemble lang ba tayo? Oo nga. O tuturuan tayo paano gumawa talaga? Ang Paano gamitin? itatayo ba dito, Art, would be Iba-iba. declared as the biggest in Pac Silica. It would be the biggest. This is the Oo. first. This is the Merong first. iba-iba. This is the first. partner. This is the first. Oo, Yes. oo. This is the first. So, ito You yung have to isa sa catch it. pinakamalaki. Meron Yes. silang mga tinitignan na halos kapareho nila ang design o ang size, pero ang Pac Silica dito sa Pilipinas, ito yung pinakamalaki na may yun nga 1,620 na ektarya ng lupa ng New Clark City. Alam mo, pinaghambing ito, partner, sa parang the modern day US base. Yeah. Di ba, Art, alam natin, Tama. Clark, Ayan. Subic, ang lalaki niyan. Pero imagine what Pac Silica can do in a smaller land area like 1,600 hectares. And its effect to the world. World economy. Diba, Art? Economy. Tama, oo. So ito kasi ngayon, yung AI, ito na yun. AI na tayo, di ba? Papunta na talaga tayo doon. Yes. Kailangan natin ng mga chips para mapatakbo Correct. ito. Yan. Ito na ngayon. Ang nakikita ko dito, magiging major player ang Pilipinas Yes. para sa AI technology. So kaya dapat pag-aralan natin, dapat bantayan natin 'to kasi pwedeng ito yung makatulong sa atin para maging isang AI powerhouse. Correct. Dami. And let's face it, kailangan i-secure. Hmm. Di ba? Tama. Hindi pwedeng hindi i-secure yan. Kaya may kasama tayong ibang mga superpowers. Tama. At para Oo. mapili Pilipinas, yun naman ang sinasabi ng mga oppositors, hindi ba tayo malalagay sa alanganin? So ito hindi naman sa tingin ko hindi naman kasi ito nga nasa Clark City siya. Pagkatapos kita mo naman yung mga kaalyado kung sino yung mga bansang sumusuporta. Una nandiyan Correct. ang US. Kung cybersecurity nandiyan yung Israel. Kung Correct. ibang technology nandiyan yung Japan. So ito ngayon magiging secure to at pwede tayong protektahan ng mga bansang kaalyado natin kasi pag nagkaroon ng aberya dito o halimbawa tinarget tayo, walang magiging production. Alam mo, sa totoo lang ha, Art, Cory, and Emmer, napakaraming US troops ngayon sa Clark. Dami. That's a fact. Ang dami ngayon nakatira dyan sa Clark at dyan nakastay ngayon sa Clark. Hindi malayo na yan na magsesecure ng Pac Silica. Tama, oo. Di ba? Of course, Art, may mga pangamba na ganun, but tama ka. With that kind of involvement of these countries, having chosen the Philippines, as long as the agreement is favorable to us, Dapat win-win. and that our security is secure, our security is assured, tingin ko hindi pwedeng tumanggi sa Pac Silica. Oo, yun nga Ricky, magandang magandang opportunity para sa Pilipinas. So ang nagiging problema kasi ngayon, ang daming speculation. Walang proof. Sinasabi ka agad, gagawin yung weapon system. Diyan gagawin ang weapon system. Yun yung mga yung mga kontra nila. So sa totoo lang, pwede siyang gawin kasi ang technology, any modern technology kasi pwede magkaroon ng dual purpose. So halimbawa yung ginagawa sa Cavite, sa Laguna Industrial Zone. Mga industrial zone, yes. O mga industrial zone, gumagawa dyan ng mga chips saka mga sensor Ginagamit sa hearing aid, ginagamit sa mga sasakyan, pero pwede din yung gamitin sa mga fighter planes. Correct. Pero ang main purpose niya, hindi pang fighter plane. So kung ayaw natin ng Pac Silica, kasi gagamitin sa weapon system, iniiba na din natin yung mga industrial parks natin sa Cavite, sa Laguna. Di ba? Kung ganun yung logic natin. And besides, the technology of Waze
yung maps. Dati, ginagamit lang ng military yan. Yes, oo. Sa Israel yan. Ngayon, it's readily used by us. Oo. Marami nga By the apps world. dyan nga sa phone natin, di ba? Art. Marami Oo, dyan. tama, Nandiyan na tama. matagal na ginagamit for security ng mga security forces. Available na sa tao ngayon. Akalain mo, Oo. natatrack mo rin yung aeroplano in your phone. Di ba? Sa golf Pwede courses, na, oo. Art, ha? Sa golf courses, Art, we can track lightning Wow. in a radius of 10 kilometers. Earthquake, dapat. Earthquake, hindi pa. Mahirap pa, mahirap pa. God's, Oo. God's secret. Oo. Kailangan mo na si Odysseus Yo. para sa earthquake na yan. Kasi Ayan. yung paggawa ng kabayo ni Odysseus. So, Ngayon, kung gagawin mo ngayon yun, speaking of kabayo, hindi kaya yan Trojan horse. Yan. Ayan, Art. Hindi kaya si Paxilica Trojan horse. Hindi, una, kaalyado na natin ang US. Walang duda. Walang duda, yes. kaalyado natin ang US. Pangalawa, yung importansya ng mga chips, mga computer chips na Correct. dinodominate ngayon ng China. Na yun nga, ang word yan is coercive dependency. So meron tayong Yes. dependency sa kanila kung saan pwede tayong ma-impluensyahan yung mga decision natin. So Well, gusto ng US kung mawala tayo sa ganong sistema. At Pero anong timetable nito? Itong Ayan. pass? itong so gusto yun. pag pinirmahan sa November yan, meron tayong 3 years. Yung first 2 years niyan, ibibigay natin na libre. Yung pagpapagawa niyan, libre. Mhm. So pagkatapos meron negotiation sa third year na gagawin dito. Ang usapan diyan, nakalagay sa mga usapan nila. Halimbawa, hindi nagkasundo sa renewal, lahat ng mga nilagay nila, lahat ng mga nakalagay diyan may iwan sa bansa. ayun. Pero ito Yun ang benefit. merong parang sa Colatilla. investment para sa investment law yata. Na parang Okay. pag ganyan mga investment, parang 99 years yung 99 years, may 99 years na tayo, list na tayo. Imbis na 50, Well, nag- the bases were 99 years. Oo. The Hong Kong was 99 Yeah, years. 20 na. So, Yun, oo. very landmark signature signing ito sa November. The Oo, start oo. of 99 years of Pax Silica. Oo. So ito pang dapat bantayan natin. No? Halimbawa, lumabag sa batas yung mga foreigner na nandun. Kaninong bansa siya? Philippine laws. Ah, Hindi dapat oo, Philippine laws. Oo, kasi ngayon sinasuggest na pag ganyan, gusto hindi. ng Amerika, Sabi ni Chairman. sa American law, dapat tama dapat bantayan Hindi, natin 'yan. hindi. Parang sundalo. Oo. Hindi pwede. Para Parang sundalo. sundalo. Oo. Naalala mo So, yung mga dapat nahuling bantayan. sundalo? Opo, dapat. Oo. Mismo, so- ayun yung naalala ko. Yung mga nahuling Naalala mo yung sundalo. mga Americans na nagkaroon ng sala dito? Oo. No? Oo. Gusto kunin. Iyo. Gustong kunin. Pero, so marami pa itong kailangan pag-usapan in the legal, Oo. co-sharing, co-investing, the labor laws that will apply, and Tama, and the benefit to country. Oo, Diba? dapat may transfer. Hindi naman natin gagawin ito para makinabang sila. Dapat Tama, ang makinabang Pilipinas. Tama, dapat tingnan natin kung anong pakinabang ang makukuha natin dito dahil kung hindi, baka malagay tayo sa alanganin, di ba? Baka talo tayo sa mga ganitong negotiation. Correct. Yun. Correct. Emer, Yes. may tanong ka pa kay Paring Art. A nation must produce before it can prosper. Ayan. Kailangan magbago po Tama. tayo ng isip Correct. lahat po at transformation tayong lahat. Tayong lahat. Kung gusto nating umangat, kailangan. Sayang na itong pinto ng pag-asa, pasukin na natin to. Pero bantayan natin. Oo, bantayan pasukin natin to. Pero bantayan natin. Yan, Bantayan dalawa lang natin. yun. Yan. Cory? Lalo ng kalikasan. Yes. Of course, kalikasan. Yes. Oo. So, and ultimately, it must be friendly to the environment. Yeah. Tama, Art? Tama, oo. Well, as usual, kulang ang oras. Art, your message to our listeners Yeah. all over, and we're abroad, YouTube, Facebook,
DCRH nationwide, mga cable. Give your message about Pax Silica. Go ahead, Art. Una po sa lahat, ako ay co-founder din ng Scamwatch Pilipinas. Yun. Gumawa Of ako Ricky ng libro para sa mga bata to targeted 6 to 7 years old para turuan natin sila ng cybersecurity, kung anong gagawin para maging safe online. Para hindi pinamimigay ko po biktima. pinamimigay ko itong libre itong libro na to. Uy! Kontakin niyo ko. Pwede. Padala ka sa amin. Pamimigay namin through DCRH. Kaya mo yan. Oo, sige. Pakuha ko sa opisina mo. Yes sir. So tungkol naman sa Pax Silica, ang pananaw ko dito ay dapat cautious optimism. Kasi nakikita ko ang malaking potential ng Pax Silica na makakatulong talaga sa economy at sa technology capability ng Pilipinas. Pero ang opportunity na ito ay dapat samahan ng transparency, accountability at malinaw na proteksyon sa ating national interest, lalo na sa kalikasan. Ayun, maraming salamat po. Napakaganda. Iko-quote kita dyan, ha? Iko-quote Yes, sir. kita dyan, paring Art. At maraming salamat. At dito ka Thank you, unang boss. nag-explain. At dahil dyan, maraming mag-iimbita sa iyo. Oo. Mabuhay ka, paring Art. Mabuhay At po. mabuhay Thank ang you. Manila Bulletin. Kamusta mo ako sa mga kaibigan dyan, si Boss Emil at si paring Barbie. Makakarating. Thank Marami you po salamat. Thank you. Okay, thank you. Art Samaniego, of course, the expert. Thank you, Art. So dito po nagtatapos ang programa namin ngayon. May mapati ka pa, paring partner Cory. Oo, shout out kay Angel Cruz, ang aking assistant sa Mutya ng Pilipinas. Okay, shout At kay out. Nash Roque, our regular listener. Yes. Oo, of course. Ikaw, Emer. Happy birthday, syempre, sa utol kong dalawa, sabay, August 2, pero hindi kambal yan, magkaiwala yan. Boyet and June Gingon, the best coach, June. The best At architect. saka, get well soon. Of Marge, course, okay na. We're praying for you. Very Get well. cold. Sasabihin namin kay Emer, wag ka masyado stress. Thank you, boss. Thank you, partners. At Thank you. binabati ko na si partner Ramil Gutierrez. Happy birthday, A very Boss successful Ramil. birthday golf tournament last Sayang. Thursday. Yes. Paring Ramil, happy birthday. God bless you. Sight and may and you have sound. many more to come. Yes, very good. At kay paring Joey Fournier, happy Oy, birthday. dami talaga. At si Renz Carino ng Dig Divots. Okay. Dito po nagtatapos ang programa. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ang inyong paboritong programa, bawal mag-retire, Kaya. Amo. Yan. God bless. Happy weekend. Bye! God bless! Happy weekend! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga